paso. Hello guys! Welcome to my kitchen, and today's video po ay magluluto tayo ng milkfish tilapia na pirito, and then isusustay natin siya sa MJK alamang natin ang ating bagoong, and then meron din tayong naglinis ako ng freezer, then nakita ko meron tayong suman. So i-steam ko yung suman and I share with friends. And then magluluto tayo ng cauliflower rice natin para meron tayong rice for our tilapia and milkfish, right? And where's my takep? That's how I cook the frozen cauliflower rice. So ilagay ko lang yan sa kaldero until ma-steam na siya, and then hanggang sa maging crispy na siya. Yes. So ito yung suman sa dahon. Actually, ang gumawa niya na itatay ng friend ko. Binili ko siya December pa. Yes, and may nakatira. So sabi ko, let me steam it para maubos na siya. And then I'll share with friends. Yes. And then ito yung prito nating milkfish na natin ako couple of days ago. And then I try to para magigisa ako ng MJK bagoong alamang natin. And then, lagay natin lang ng kaunting kamatis. And then, sili, sweet pepper. And then, magiging masarap na siya mamaya. Right? Yan guys, ang ating mga ingredients ng ating isda with bagoong alamang. Siyempre, ang gagamitin natin ay ang ating MJK bagoong alamang mild spicy, and then ang pritong isda na tilapia. Live tilapia siya nung binili ni Kano nung isang araw. And then milkfish, prito na siya. And then meron tayong talbos ng sili. Meron tayong crispy onion, crispy garlic, and then green pepper, sweet pepper, the pangsigang, you can use that. And then also, we have a kamatis. So, mabilis lang to dahil most of our ingredient ay luto na. Especially, ang ating bagoong po ay luto na siya. So, hindi na siya maamoy sa bahay. Para lang maiba-iba yung ating kakainin for today's video. Okay, guys? Ayan, guys. Mainit na yung mantika. Mang kalan. Lagyan natin siya ng olive oil. And then, hindi na tayo masyadong magigisa ngayon. Kamatis lang ang igisa natin. And then, we can also use yung mantika ng So guys, when you guys buy my hindi siya easy to remove the lid kasi naka-vacuum jar sealer siya. So, gagamit tayo ng, if you have a spoon, you can use a spoon to open. Like you're opening yung pang bottle, like this. See that? And then, that's how we do. Kasi yung iba, nagre-reklamo sila, mahirap daw buksan. But, at least walang leak. So, lalagay natin siya ng kaunting mantika na galing dito. That's how fresh na bagoong, and no smell na po yan. Walang amoy. So kamatis agad ang ilalagay natin dahil luto na po ang ating bawang at sibuyas. Crunchy na sila. Meron ako natira na may natira ako na crunchy onion and garlic. So, ilalagay na lang natin sa ibabaw mamaya. So, ganyan lang. And let them steam the kamatis. Okay. Yan guys. So, make sure liligisin yung mabuti ang inyong kamatis. And then, we can put the alamang. Let's put 2 teaspoons. Ito na siya. So, natin na siya.
Tatlong kutsara. And then, ilalagay na natin ang ating, ito ay bawang, crunchy onion. And then, crunchy garlic. Then after that, ilalagay na natin ang ating let us cut our tilapia. Kasi masyado siyang malaki. Alam niyo naman pag nagpaprito ko sa labas, hindi siya, tapos ikano pa nagpaprito nito. So, hindi inalis yun. Inalis ang palitpik at saka mga ano, pero hindi siya sa inyo sa air. Kasi gusto ko yung, yan. Cut natin in half. Ayan, lagyan natin siya dyan. Ayan. Para hindi masyadong marami. And the milk fresh, let's cut this. Hindi naman kailangan. Okay, put it there. Let's cut in half. It's a lot fish. Ayan. Kasi na natin yung malaking tinik. Ayan guys. Let's do in half. And then the ulo. Isipin-sipin natin. And after nyan, yan, medyo itulutuin natin siya sa alamang guys. Iluto-luto yung kamatis niya guys. And then ilalagay na natin ang dahon ng sili. Itong dahon ng sili guys ay binili ko to long time ago. So piniriser ko siya para hindi masira. Yes, para hindi masira guys ang ano. Yes, para hindi masira ang tawag dito, ang dahon. And then, lagyan natin ng sweet pepper. Guys. Konting tubig lang guys. Lagyan nyo ng konting tubig. Ayan. Diba? Pag pinirito yung isda, huwag nyo nang lalagyan ng asin dahil may isa ang alamang ay maalat. So, huwag nyo nang lalagyan siya ng asin. Tatakpan lang natin guys para ma-steamer yung alamang sa isda. Diba? Huwag nyo kahaluin at baka ang inyong isda ay maging pilay na. Diba? Ganyan guys. Okay. Ganyan guys. Tapos sayaan nyo lang sa maluto. And then, tatakpan natin. And then, guys, lagyan nyo lang siya ng konting suka. Ayan. Konting suka para hindi lang siya masira agad. Okay, and then, takpan nyo lang. Hayaan nyo lang kumulo yung suka ng maluto. And then, remember, it's like adobo. Don't stir yung inyong niluluto pag may suka. Kasi, mahihilaw ang suka niya, diba? Luto na siya. Pwede na natin siyang pahinain. And then, lagyan natin siya ng, let's put, luto na yung siling yan. Yes. Let's put, red pepper. Yes. And let's turn off na. Ayan, guys. Mamaya ako na. Ayan, luto na siya. Ayan ang ating ulam today. Isda na may bagoong. And then,
Lalagyan yan ang ating rice, cauliflower rice. So, maglagay na tayo dito ng isda. Ayan. And then, lagay natin ng, sarap. Yan yung ginisa nating alamang. Lagay natin yan. Ayan. Yep. And then, ano ko natapang? Ayan ang ating lunch. And then, may panghimagas tayo. Ito yung pinakang carbs na natin today. Kasi cauliflower rice ang ating rice. Wala lang, nag-crave lang ako dito sa suman. Dahil magpipiesta sa amin, gagawa silang suman. So, nag-steam din ako ng suman, di ba? Okay guys, kain na tayo ng tanghalian. Dahil may pasok tayo today. So, kailangan natin kumain para hindi tayo late. Magkakamay na lang ako guys. Guys, ang sarap ng ulam ko. Alam niyo naman ang milk fish, minsan may mga tinik. Hindi minsan, ang daming tinik. Kaya si Kano hindi kumakain ng milk fish dahil maraming tinik. Ang binibili ko sa kanya, fillet. Tapos may dahon ng sili. May konting kagat ng anghang, may konting sipa. Guys, itry nyo. Alamang na may bangos. Sarap. Pwede rin kayo mag-isa ng talong. Tapos ito nyo ng alamang. Harap. Parang gusto ko yung ulo. Yung mga bata kami. Pinag-aagawan namin. Yung ulo ng ano. Ulo ng isda. Guys, kinocongratulate ko po ang aming bagong gobernadora sa aming lungsod ng Laguna. Si Gobernadora Sol Aragones po. Yan. Proud to say taga Laguna ako kasi matagal-tagal na rin na walang babaeng naging gobernador sa aming lungsod. At ngayon, sana lahat ng plataforma niya ay matupad. Kasi hindi dahil sa gusto ko siya dahil babae siya. Ang hirap-hirap mag-ospital, yung mga adhikain niya kasi is about nakakaranas lahat ng bawat isa sa aming mga taga-Laguna. Kahit may pera ka, ubos ang yaman mo pag ikaw ay nagpunta ng ospital. Napakamahal po ng ospital. Napakamahal ng gamot. Napakamahal, imbis na kakainin na lang ng isang pamilya, ibibili ng gamot dahil sobrang mahal. Sobrang mahal talaga. Pag wala kang pera, hindi ka i-admit. Naranasan na namin yan. Nandito na ako nung naranasan ko. Kabila yung padala ko sa tatay ko. Hindi nila i-admit ang tatay ko dahil walang perang ipakita yung kapatid ko. Yung unang-unang admission ng tatay ko sa ospital.
Dahil walang pera. Dahil na-delay ang padala ko noon. Something happened. Kaya kaya hindi ko napadala. Inabot na ng gabi. And that time, hindi pa yung mga online, mga padala-padala. Hindi ko pa masyadong alam. Parang napadala ko na yata, hindi nakuha kasi late na, nagsarado na yung Cebuana Lular, yung mga gano'n, yung mga Palawan, nagsarado na that time. Siyempre, hindi inano si tatay, hindi nila inadmit. Yeah. And then, kaya, sana po lahat hindi naman lahat magagawa niya yun in 3 years dahil alam naman natin, at least makikita natin siya na ginagawa niya ang kanyang best. Yeah. So, I'm so proud talaga ng taga Laguna. At siya nanalo. Yes. I'm so happy. Lagi ko napapanood yung mga ano niya. Lagi sinasabi ng kapatid ko sa akin na, ate, si Sol daw namimigay ng wheelchair, ganyan. Sabi ko talaga, ang bait naman niya. Kahit natalo na siya ng unang takbo niya una yata niya yung takbo nung dati, natalo siya. Pero, hindi siya tumigil ng pagtulong. Kasi tinatanong ko yun sa kapatid ko, ba't namimigay pa siya? Di ba natalo na siya? Sabi, oo, pero ano pa rin. Meron siyang program. Dati, doon nasa ABS-CBN siya. Before, when, nalaman ko na taga Laguna siya. Sabi ko, talagang galing-galing naman yung newscaster na yun. Yung nagbabalita siya about sa mga, dati pala, reporter. Reporter pala siya. Yun ang mga pinapadala sa napapanood ko. Tapos nung nalaman ko lang na siya, sa taga Laguna. Tapos nalaman ko taga San Pablo. Wow. I'm so proud to her. And then now, gobernador na siya. Mag-ingat po kayo lagi at saka po ang health. Sana lang talagang matupad lahat ng kanyang ninanais sa ating lungsod ng Laguna. Grabe kahapon, nanood ako ng proclamation niya kagabi. Yes, at napanood ko lahat. Niloloko nga ako nung hip yung akin. Kasi pag gusto ko ng politika, nagpapahanda ako sa amin. Habang pisa ko. After sa diversion nga ba ito, dahil nalo si Sol. Habang gawin niya. Huwag ka maingay. Pero alam nung pinsan ko. Dahil bukas po ay piyesta sa amin. Sa akin, piyesta na po sa amin. Yes. Nakakatuwa. Ano lang talaga matupad lahat ng yung pangarap, yung adhikain niya sa Laguna. Yung libreng gamot. Ang hirap-hirap talaga. Alam mo pag wala kang alam sa ospital. Sinusungitan ka doon. Pag alam nilang wala kang alam mo yun? Sinusungitan ka talaga. Ngayon, hindi na nila ako masungitan. Kasi may pambayad ako. Pero, ang sinasabi ko is, paano yung walang pambayad? At kahit nga dahil sabi nga niya, sabi ni Sol,
Lahat libre. Kahit ikaw ay may pera, kahit ikaw ay may trabaho, makakakuha ka sa libre. Dahil ang sinasabi niya is, yung perang ginagamit ng taong bayan sa mga libreng ganun ay yung mga nagbabayad ng tax po. And ako po ay nagbabayad din po ako ng tax. Yes. Yes, nagbabayad din po ako ng tax. Yung mga lupa. Yung lupa ko doon, binabayaran ko yung tax noon. Excuse me. Kaya, maganda yung sinabi niya, hindi kumot may pera ka. Hindi ka pwede dun sa libreng gamot. Yep. Kaya, sa lahat ng bumoto sa kanya, congratulations po sa inyo. Sabi ko sa kapatid, binoto mo ba yun? Kapag binoto mo si Sol, sabi niya, oo naman. Kaya maraming salamat po, Miss Sol Aragones. Be healthy po. Yes. That's it, guys. Tapos na akong kumain. Ang sarap ng kinain ko. And then, nakain ako ng suman. Masarap yung suman na to. Yan. At saka mamiesta kayo sa pag may nag-invite sa inyo, mamiesta kayo. At congratulations din sa bagong mayor ng Calauan, Laguna. Congratulations po kasi hanga din ako dun sa mayor dun sa Laguna, sa Calauan. Yung ang mayor nila is second term na po. Hanga ako dun sa ano niya. Hindi ako taga ron sa Calauan. Dahil po ako taga Nagcar lang. Pero, sinusubaybayan, yun ang sinusubaybayan kong mayor. Sinusubaybayan ko siya. At nanalo uli siya. Ayoko ng agwat, as in. Yung sa kanya, 0.3, 2 digit yata yung kalaban niya, 0.1 digit lang. Oo. Ayoko ng agwat. Yun nga ang inuna kong tinignan kahapon eh. Kaysa sa sarili kong bayan. Yun. Ang harap ng suman. Harap niya. Alam mo, noong December pa to, in-steam ko lang ngayon. Kaya sa lahat na nanalo po, deserve, kung sa tingin nyo na deserve kayo, ay congratulations. Yes. Kasi minsan may nanalo, hindi naman deserving. And then, congratulate din po sa isang konsihal ng Calauan, si Mr. Jepoy Hilario. Congratulations, Insan. Congratulations sa'yo. Mag-iingat kayong palagi. That's it, guys. And God bless you po sa inyong lahat. At sa lahat po ng tumatangkilik ng MJK product po natin, available po siya. Today is Tuesday, kaya may bago tayong luto uli. So today po, every Tuesday po, meron tayong chili garlic oil bagong luto. And then bukas, magluluto tayo ng ating alamang every Wednesday. So Thursday ang release niya, pero meron pa rin po tayong alamang for last week na inano natin last Thursday. So, yep. That's it, guys. Maraming salamat. And shout out kay Jed ng Ohio na umorder sa akin. Dumating na po ang kanyang shipping kahapon Monday, and mapapanood nyo po ang kanyang video sa akin, short video sa akin YouTube channel. I-upload ko siya after this one. Makikita nyo nag-review siya. The whole video is about him. Na dumating yung pinadala ko yung package, dumating hanggang sa kumain siya. Na tinikman niyan lahat ang ating 3 flavor ng ating gourmet tuyo. Diyos ko daya. At hindi siya nakatiis, nagluto siya ng itlog para masarap daw. So that's it, guys. Maraming salamat po. And this is Manager Julie nagsasabing God bless and more power po sa ating lahat. Bye!